Nagsimula sa isang simpleng tindera sa kalye na nagtitinda ng pilipit na pritong tinapay. Ang kanyang mga kamay ay hindi kapani-paniwalang bilis. Iniunat niya ang masa, pinipilipit ito sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay diretso itong inihahagis sa mainit na mantika. Ang resulta ay perpekto, isang gininto ang pritong tinapay. Mura, masarap, at sa totoo lang ay sapat na ang sarap para maging parang 5-star na pagkain. Hindi nakakagulat na ang pila sa harap ng kanyang maliit na pwesto ay umaabot buong araw. Kahit malaki ang kinikita ng negosyo, siya ay napakakuripot. Sinusuot pa rin niya ang luma at lumang jacket ng kanyang asawa na parang ayos lang ito. Ngunit ang tadhana ay laging may paraan para sorpresahin ang mga tao. Isang araw habang manibisita ang maliit na tindahan ng elektroniko ng kanyang asawang si Sok-wan, casual na binuksan ni Miyang ang takip ng isang malamig na inumin at siya ay nanalo. Ang premyo ay isang marangyang 7 araw na bakasyon ng pamilya sa Hawaii. Para sa kanyang asawa, parang isang pangarap na sa wakas ay natupad. Dahil dito inimpake ang lahat, at nagmamadaling pumunta sa paliparan kasama ang kanilang nag-iisang anak na babae, si Ayang. Kasabay nito, sa kaibuturan ng Incheon, isang misteryosong lalaki ang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang commander. Sinabihan siya na sa wakas ay natagpuan na si Hana at inaasahang aalis ito patungong Hawaii sa loob ng susunod na 48 oras. Nabunyag na ang lalaking ito ay si Chu Sung, isang secret agent ng North Korea. 11 taon na ang nakalilipas sa Ulaanbaatar, Mongolia. Si Chu Sung at isa pang agent na nagngangalang Hana ay inatasan na bawiin ang isang nuclear warhead activation key mula sa mga negosyanteng nagplanong ibenta ito sa black market. Ngunit sa kalagitnaan ng misyong iyon, biglang nakatanggap si Hana ng mensahe sa pamamagitan ng kanyang tagapagbalita mula kay General Park, ang kanyang ama. Sinabi niya sa kanya na ang misyon ay kinansela, inutusan siyang umalis agad, at binalaan siyang huwag magtiwala sa kahit sino. Pagkatapos ay naputol ang signal sa gitna ng isang marahas na kabuluhan. Ang hindi alam ni Hana noong una ay si General Park, isang tapat na commander ng Pangulo ng Hilagang Korea, ay pinagtaksila ng isa pang politiko na nais kontrolin ang sandatang nuclear para sa kanyang sariling pakinabang. Si General Park ay pinatay at naramdaman ni Hana na may nagkamali. Kaya sinunod niya ang huling utos ng kanyang ama, tumakbo at sumumpa na hindi na muling magtitiwala sa kahit sino. Dahil hindi kayang ipagsapalaran ni Hana ang posibilidad na maaari rin siyang maging isang traidor, binaril niya ito at nawala. Mula sa sandaling iyon, si Chu Sung ay nagtanim ng matinding sama ng loob at gumugol ng mga taon sa determinasyon na hanapin siyang muli. Sa kasalukuyan, sa wakas ay nakarating na sina Miyang at ang kanyang pamilya sa paliparan. Dahil hindi puno ang flight, itinaas ng airline ang kanyang anak sa first class. Kaya, silang dalawa ay nagpahinga ng komportable na parang maharlika habang ang kanyang asawa ay napunta sa economy. Nang makaupo na siya, mas naging interesado si Miyang sa mga libreng benepisyo. Nakuha pa rin niya ang atensyon ng mainit na tuwalya at sinimulan niya itong pilipitin tulad ng pagpilipit niya ng masa para sa pritong tinapay. Pagkatapos, dumating ang isang flight attendant na nagngangalang Han na may dalang mga merienda. May nangyari na mali at natapon ang mani. Ngunit bago ito ay bumagsak sa sahig, nahuli ni Miyang ang bawat isa sa himpapawid. Tuwang-tuwa si Han. Agad niyang hinala na baka siya ay isang secret agent. At labis na humanga kaya't gusto niyang matutunan ang kanyang pamamaraan. Ngunit binaliwala lang ito ni Miyang at ngumiti ng mahinahon. Labis na namang hasihan kaya't halos handa na siyang tumigil sa abyasyon at magsimulang magbenta ng pritong tinapay. Samantala, sa gitnang bahagi ng economy class, halos lahat ng upuan ay okupado. Ngunit sa likurang bahagi, marami na upuan ang bakante pa rin. Nakaupo doon mag-isa si Chu Sung, tahimik na naghahanda ng kanyang susunod na hakbang. Nagsimula siyang makipag-ugnayan sa kanyang mga tauhan upang hanapin si Hana, ang traidor na kanilang hinahabol. Di nagtagal, ang mga agent ng Hilagang Korea ay nagsimulang tumayo mula sa kanilang mga upuan ng paisa-isa. Kumalat sila sa buong eroplano, sinusuri ang mga pasahero habang hinahanap nila si Hana. Sa gitnang bahagi ng economy class, nagsimula si Sok-wan ng isang pakikipag-usap sa matandang pasaherong nakaupo sa tabi niya. Nagpakilala ang lalaki bilang si Il, isang lolo na naglalakbay patungong Hawaii upang bisitahin ang kanyang apo. May dala pa siyang teddy bear bilang regalo. Di nagtagal, naging magkaibigan silang dalawa at nag-usap ng komportable. Sa loob ng business class cabin, biglang nakaramdam si Miyang ng matinding sakit ng tiyan matapos kumain ng napakaraming maanghang na mani. Nagmadali siya papunta sa banyo sa business section, para lamang matuklasan na ito ay okupado na ng misteryosong babae. Dahil wala ng ibang pagpipilian, nagmadali siyang maghanap ng ibang banyo habang sinusubukang pigilan ito. Kahit sa sandaling iyon, kumuha pa rin siya ng ilang dagdag na maanghang na mani para iuwi para sa kanyang asawa sa economy. Nang marating niya ang middle economy cabin, binati niya si Sok-wan na nakikipag-usap pa rin kay Lolo Il. Ipinakilala ni Sok-wan ang dalawa sa kanila, at mabilis na inabot ni Miyang sa asawa ang mani na dala niya. Pagkatapos ay hiniling niya rito na makipagpalit ng upuan sa kanya at bantayan ang kanilang anak na si Ayang sa business class habang naghahanap ito ng ibang banyo. Agad na dumaan si Sok-wan sa business cabin para bantayan ang kanilang anak. Samantala, malapit sa restroom area sa middle economy cabin, ilang North Korean agent ang tahimik na nagtitipon at pinag-uusapan ang paghahanap kay Hana na hindi pa rin natatagpuan.
Nang sandaling iyon, lumapit si Miyang sa karamihan, umaasang gagamit ng banyo. Ipinapalagay niya na naghihintay lang sila sa pila tulad ng iba. Nang makita ang karamihan, nagpasya siyang lumayo at maghanap ng ibang banyo sa pinakadulo ng eroplano. Bumalik kasama ang mga agent, nagulat si Dong kay Commander Chusung na hindi natagpuan si Hana sa mga pasahero. Nang marinig ito, nagpasya si Chusung na oras na para kumilos pasulong gamit ang isang mas matinding plano. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sirain ang flight. Habang nakikipag-usap ang mga ahente sa pamamagitan ng kanilang mga walkie-talkie, aksidenteng narinig ng flight attendant na si Han ang kanilang pag-uusap tungkol sa pag-hijack sa eroplano. Dahil sa pagkaalarma, mabilis niyang iniulat ang kanyang narinig sa chief flight attendant, si Mrs. Kim. Sa kasamaang palad, binaliwala niya ang babala at inakala na nagbibiro lang si Han. Ilang sandali pa, napatunayang totoong ang sitwasyon. Biglang ibinunyag ni Chusung at ng kanyang mga tauhan ang mga pistola at kutsilyo na naglunsad ng kanilang operasyon sa pag-hijack. Inutusan ang mga pasahero na magtipon sa middle economy cabin kung saan madali silang masubaybayan. Pagkatapos ay lumipat si Chusung papunta sa cockpit habang banihag si Mrs. Kim. Pinagbantaan niya ang piloto at nagbabala na kung hindi bubuksan ang pinto ng cockpit, mapapatay si Mrs. Kim. Dahil wala ibang opsyon, binuksan ng piloto ang pinto. Matapos magpaputok ng mga babala, pinilit siya ni Chusung na baguhin ang ruta ng eroplano at ilipat ang flight patungong North Korea. Samantala, sa Seoul, sa punong tanggapan ng National Intelligence Service, isang emergency meeting ang ginaganap. Nakatanggap lamang sila ng ulat na ang isang Hawaii Air flight na paalis mula sa South Korea ay na-hijack. Mabuti na lang at nakatanggap ang pamunuan ng NIS ng isang maliit na magandang balita. Isa sa kanilang mga aktibong agent ay sakay ng mismong flight na iyon. Umaasa na ngayon ang ahensya na ang undercover agent na ito ang maaaring susi sa pagpapatigil ng hijackang. Pagbalik sa loob ng eroplano, ang mga pasaherong natipon sa middle economy cabin ay nananatili sa ilalim ng maingat na mga mata ni Chusung at ng kanyang mga tauhan. Patuloy na hinahanap ng mga agent ng Hilagang Korea si Hana sa gitna ng karamihan. Pagkatapos ay napansin ni Chusung ang isang babaeng nakasuot ng maskara na kamukha ni Hana. Kahinala, nilapitan niya ito at hinubad ang maskara. Ang misteryosong babae ay si Sarah pala, isa sa pinakasikat na K-pop star sa South Korea. Mula sa malayo, ang kanyang mukha ay may matinding kahawig kay Hana na nagpapaliwanag kung bakit naghinala si Chusung. Sa katotohanan, itinatago lamang niya ang kanyang mukha upang protektahan ang kanyang privacy habang nasa biyahe patungong Hawaii. Ang pagkakatuklas ay nag-iwan kay Chusung ng pagkadismaya dahil wala pa rin si Hana sa eroplano. Pagbalik sa punong himpilan ng NIS, dumating ang mga bagong impormasyon mula sa airline. Ang listahan ng mga pasahero ay natukoy na sa wakas at ang resulta ay nakakagulat. Isa sa mga pasaherong sakay ay walang iba kundi si Hana, isang hinahanap-pugan ng gobyerno ng North Korea. Kilala siya bilang isang secret agent na nagtaksil sa kanyang sariling bansa. Higit nakakagulat, isiniwalat ng mga ulat ng paniktik na binago ni Hana na ang kanyang hitsura sa pamamagitan ng plastic surgery upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Samantala, pabalik sa eroplano, tinapos ni Miyang ang paggamit ng banyo at naghanda ng umalis. Habang binubuksan niya ang pinto, ilang barya ang nahulog mula sa kanyang bulsa at nagkalat sa sahig. Ang ingay ay nakakuha ng atensyon ng isang agent ng North Korea na nagpapatrolya sa cabin. Nang mapagtanto niyang may isang taong nakaligtaan, agad na binuksan ng agent ang pinto ng banyo at inatake si Miyang gamit ang kutsilyo. Ang sumunod na nangyari ay talagang hindi inaasahan. Madaling nadisarmahan ni Miyang at natalo ang agent ng walang gaanong pagsisikap. Sa sandaling iyon, sa wakas ay lumabas ang katotohanan. Ang misteryosong si Hana na hinahanap ng mga agent ng North Korea ay si Miyang mismo. Ang isang nasa katanghaliang gulang na tindera sa kalye na gumugol ng taon sa pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan sa likod ng isang tahimik na pritong tinapay. Matapos mabiglang mahanap siya sa pamamagitan ng paghahanap, nagpasya si Chusung na gumawa ng ibang pamamaraan. Gamit ang speaker system ng eroplano, nagbigay siya ng babala kay Hana. Kung hindi siya agad susuko, ipapabagsak ang eroplano. Nang marinig ang bantang ito, napagtanto ni Miyang na hindi na siya makapagtago. Wala siyang ibang magagawa kundi bumalik sa kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang si Hana, isa sa pinakamahuhusay na secret agent ng North Korea. Tahimik niyang sinimulan ang paghahanda ng kanyang plano para lumaban. Samantala, sa middle economy cabin, humingi ng permiso si Sok Hwan sa kanyang anak para hanapin si Miyang na hindi pa bumabalik mula nang umalis ito papunta sa banyo. Hiniling niya kay Ayang na manatiling kalmado at iniwan ito sa pangangalaga ni Il. Pagkatapos, tahimik niyang tinungo ang likuran ng eroplano para hanapin ang kanyang asawa. Nang marating nito ang likurang cabin, hindi niya nahanap si Miyang sa banyo. Sa halip, napansin niya ang isang laptop na nakahiga sa sahig malapit dito. Nang makita niya ito, nagkaroon ng isip sa kanyang isipan. Pagbalik sa gitnang cabin, isa sa mga agent ng North Korea ang humingi ng listahan ng mga pasahero kay Ginang Kim, ang punong flight attendant. Tumanggi siyang ibigay ito, na nagtulak sa agent na gawing bihag si Han. Inutusan si Han na dalhin siya sa silid ng archive kung saan nakaimbak ang mga record ng pasahero.
Habang abala ang agent sa listahan ng mga pasahero, tahimik na pumasok si Sok-Wan sa kompartimento ng bagahe at nakahanap ng daan papunta sa engineering area ng eroplano. Kasabay nito, si Han ay napipilitan pa ring gabayan ng ahente sa pagdaan sa eroplano. Mabuti na lang at dumating si Miyang sa tamang oras at mabilis na napatay ang agent sa loob ng archive room. Ang sandaling ito ang naging simula ng kanilang alyansa. Mula rito, nagsimula na ang kontra-atake. Sinadya ni Miyang na sirain ang listahan ng mga pasahero upang protektahan ang mga pagkakakilanlan at privacy ng lahat ng nakasakay. Samantala, sa engineering section ng eroplano, narating ni Sok-Wan ang mga control system. Gamit ang laptop na natagpuan niya kanina, palihim niyang hinak ang mga sistema ng eroplano. Di nagtagal ay naging malinaw na si Sok-Wan ay malayo sa isang ordinaryong tao. Isa siyang lubos na bihasa at mapanganib na hacker. Pagbalik kay Miyang, nagpasya siyang magbalat kayo bilang isang flight attendant upang gumalaw sa eroplano ng walang hinala. Bago umalis, iniabot niya ang kanyang waist bag na naglalaman ng pera at pasaporte ng isang pamilya kay Han para sa pag-iingat. Pinahiram din ni Han sa kanya ang isang espesyal na relo para sa komunikasyon na nagbibigay daan sa kanila na manatiling magkausap. Ang dalawa ay naghiwalay upang isakatuparan ang kanilang sariling mga plano. Tumungo si Han sa lugar ng bagahe upang kumuha ng mga kagamitan na maaaring gamitin bilang armas, habang si Miyang ay patungo sa gitnang cabin. Nakabalat kayo pa rin bilang isang flight attendant, mahinahong naglakad si Miyang sa cabin habang tahimik na binababa ang mga agent ng North Korea na nagbabantay sa lugar isa-isa. Ang kwento ay lumipat sa seksyon ng engineering ng sasakyang panghimpapawid. Nagulat si Han nang mapansin niya ang isang tao nasa loob. Maingat siyang lumapit para lamang matuklasan na ang taong nagtatrabaho doon ay si Sok-Wan. Natigilan si Han nang mapagtanto niyang nahak na nito ang control system ng sasakyang panghimpapawid. Pagkatapos ay nag-access si Sok-Wan sa isang secure na website na ginagamit ng National Intelligence Service para makipag-ugnayan sa headquarters. Dito nabunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Si Sok-Wan ay isang dating agent ng NIS. Mabilis niyang ipinadala ang mga pagkakakilanlan ng mga hijacker sa ahensya at humingi ng pahintulot na bumalik sa aktibong tungkulin. Sa kasamaang palad, tinanggihan ang kahilingan. Simula ng opisyal na magretiro si Sok-Wan ilang taon na ang nakalilipas, tumatangging pahintulutan ng NIS ang kanyang pakikilahok. Binalaan pa nga nila siya na kung makialam siya ng walang pahintulot, ang kanyang pensiyon ng gobyerno ay hihinto. Dahil walang opisyal na suporta, si Sok-Wan ay naiwan sa isang nakakabigo na posisyon kung saan siya ay teknikal na hindi pinapayagang kumilos. Gayunpaman, nagbabahagi ang NIS ng isang mahalagang update. Ayon sa kanilang mga record, mayroon ng aktibong agent ng NIA sa eroplano. Plano ng ahensya na umasa sa agent na iyon upang malutas ang krisis. Ang tanging problema ay ang agent ay hindi pa tumutugon sa anumang komunikasyon sa ngayon. Balik sa gitna kabin ng ekonomiya, ipinagpatuloy ni Miyang ang kanyang tahimik na kontra-atake. Matagumpay niyang natalo ang ilang agent ng North Korea habang pinapanatiling nakatikip ang kanyang mukha. Tinitiyak na hindi kailanman napagtanto ng kanyang anak na si Ayang na ang kanyang ina ay talagang isang wanted na agent ng North Korean. Matapos linisin ang mga kalaban sa gitnang kabin, nagsimulang maglakad si Miyang patungo sa seksyon ng business class. Sa gitna ng tensyonadong sitwasyong ito, kinontak siya ni Han sa pamamagitan ng communication watch na ipinahiram niya kanya kanina. Ipinaalam niya rito na mayroon silang tulong mula sa isang retiradong ahente ng NIS. Matapos maipasa ang impormasyon, ipinagpatuloy ni Han ang sarili niyang plano na kumuha ng mga kapaki-pakinabang na kagamitan mula sa baggage area. Samantala, tumanggi si Sok-Wan na tumayo lamang at panoorin ang pag-hijack. Kahit walang opisyal na pahintulot, nagpasya siyang tumulong sa sarili niyang paraan. Sa halip na makipaglaban, ginamit niya ang kanyang mga kasanayan sa pag-hack. Tahimik niyang ini-reset ang landas ng eroplano pabalik sa orihinal nitong destinasyon sa Hawaii. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagdulot ng turbulence at kalituhan sa buong sasakyang panghimpapawid. Sa kasamaang palad, ang system interference ay nagbunyag din sa lokasyon ni Sok-Wan kay Chulsung. Nang mapagtanto niyang may nanghihimasok sa mga kontrol, personal na tumungo ito sa engineering section. Bago pa man makareact si Sok-Wan, isang baril ang itinutok sa kanyang likod at siya ay nahuli ng walang panlaban. Kasabay nito nagpatuloy si Miyang sa pakikipaglaban sa ibang bahagi ng eroplano. Sa pagkakataong ito, hinarap niya si Dong na napatunayang mas matigas na kalaban. Matapos ang isang matinding pagpupumiglas, sa wakas ay natalo siya ni Miyang, ngunit ang kanyang tagumpay ay panandalian lamang. Biglang lumitaw si Chulsung, hawak ang nahuli na si Sok-Wan na nakatutok ang baril. Dahil ang buhay ng kanyang asawa ay nakataya sa panganib, walang ibang nagawa si Miyang kundi ang sumuko. Pareho silang sinamahan papunta sa likurang cabin sa pamamagitan ng middle economy section, at nadaanan ang mga natatakot na pasahero sa daan. Pinanood ni Ayang ang kanyang mga magulang na kinukuha palayo, halatang nababagabag, bagamat sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang manatiling matatag. Bilang isang sinanay na opisyal ng Paniktik, si Chulsung ay hindi madaling malinlang. Nagsisimula siyang maghinala na ang batang babaeng nakatitig sa mga bilanggo ay maaaring kamag-anak ni Hana. Lumalaki ang kanyang hinala habang pinag-aaralan niya ang reaksyon nito. Bago pa lumala ang sitwasyon, mabilis na pumasok si Il at nagkunwaring tagapag-alaga ng batang babae upang protektahan ito.
Maging si Sarah, ang sikat na K-pop star, ay tumutulong sa pamamagitan ng pag-angkin na siya ang ina ni Ayang. Ang kanilang mabilis na pag-iisip ay matagumpay na nag-alis ng hinala ni Chulsung at ang bata ay naiwang mag-isa. Ang kwento ay lilipat sa likurang cabin kung saan nakakulong sina Seokwon at Miyang. Habang lumalala ang sitwasyon, sa wakas ay isiniwalat ng dalawa ang mga sikretong itinatago nila sa isa't isa. Inamin ni Seokwon na siya ay isang retiradong NIS agent. Ilang taon na ang nakalilipas, siya ay inatasan na subaybayan si Miyang, na kilalang isang pag-antay ng Hilagang Korea. Sa misyong na iyon, nagbalat kayo siya bilang isang walang tirahan habang binabantayan ito. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Matapos masaksihan ang kabaitan ni Miyang habang ito ay nabubuhay ng palihim bilang isang tindera ng pagkain sa kalye, tunay na umibig si Seokwon sa kanya. Sa wakas ay hinamin ni Seokwon na hindi niya pinakasalan si Miyang bilang bahagi ng isang misyon ng pagmamatsyag. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang nararamdaman ay tunay at tunay siyang umibig sa kanya. Nalinaw nang marinig ito ang hindi pagkakaunawaan na dinadala ni Miyang sa loob ng maraming taon. Noon pa man ay naniniwala na ang kanilang kasal ay maaaring nagsimula bilang bahagi ng isang misyon, ngunit ngayon ay napagtanto niya na ang pag-ibig nito ay totoo. Dahil sa wakas ay lumabas na ang katotohanan sa bukas, nakaramdam silang dalawa ng ginhawa. Samantala, pabalik sa gitna ng economy cabin, tahimik na nagsimulang magplano ng kanilang sariling paglaban habang ang mga ahente ng North Korea ay nalilito. Bigla, tatlong tahimik na lalaking pasahero na halos hindi nagsalita simula noon ay nagsimulang kumilos at madaling natalo ang ilan sa mga tauhan ni Chulsung. Ilang sandali pa, dumating si Dong upang harapin sila. Pagkatapos ay nabunyag na ang tatlong lalaki ay talagang bahagi ng grupo ni Dong. Mula pa sa simula, sila ay naghihintay ng tamang pagkakataon upang ipagkanulo ang kanilang sariling commander, si Chulsung. Si Dong at ang kanyang grupo ay may kanya-kanyang agenda. Gusto nilang agawin ang susi ng nuclear warhead para sa kanilang sarili at ibenta ito sa black market para kumita. Dahil sa pagtataksil na ito, si Chulsung ay nabihag ng kanyang sariling mga nasasakupan. Siya ay itinali at ikinulong sa likurang cabin ng eroplano. Pagkatapos ay inutusan ni Dong ang piloto na ibaba ang eroplano sa mas mababang altitude. Ang kanyang plano ay simple ngunit mapanganib. Siya at ang kanyang grupo ay nagbabalak na tumalon mula sa eroplano gamit ang mga parachute habang isinasama si Hana. Pagbalik sa likurang cabin, sina Seokwon at Miyang ay nabigla nang makita si Chulsung na nakakulong kasama nila. Mahirap paniwalaan na siya ay pinagtaksilan ng kanyang sariling mga tauhan. Mabilis na napagtanto ni Chulsung ang pinaplano ni Dong. Pinaghihinalaan niya na balak ni Dong na isama si Hana sa pagtakas gamit ang parachute at ibenta siya sa black market. Ang dahilan kung bakit mahalaga si Hana ay dahil ang kanyang mga mata ang may hawak ng susi sa pag-activate ng nuclear warhead system ng North Korea. Ang biometric key ay nilikha ilang taon na ang nakalilipas ng kanyang ama, si General Park. Ayon kay Chulsung, sadyang dinisenyo ng general ang warhead system upang makilala ang pupil ni Miyang bilang activation key nito. Kinumpirma rin niya na si General Park ay pinatay 11 taon na ang nakalilipas matapos ipagkanulo ng isang sakam sa kapangyarihan na karibal sa politika. Matapos marinig ang pagbubunyag na ito, napagtanto ni Miyang, Seokwon, at Chulsung na pareho sila ng layunin. Dapat nilang pigilan si Dong at bawiin ang kontrol sa eroplano upang iligtas ang mga pasahero. Nang pagkatapos, biglang lumitaw ang flight attendant na si Han mula sa bentilasyon ng eroplano na may dalang ilang kagamitan, kabilang ang isang stun weapon na nakuha niya. Mabilis na pinalaya ni Han ang tatlong bihag mula sa kanilang mga pagkakagapos. Agad na hinati ng apat ang kanilang mga tungkulin. Sina Seokwon at Han ay tumungo sa seksyon ng engineering upang kontrolin ang eroplano sa pamamagitan ng hakang at system access. Samantala, naghanda sina Miyang at Chulsung na harapin si Dong at ang kanyang mga tauhan ng direkta. Ang sumunod ay isang matinding labanan. Sa pagtutulungan, nagawa ni Miyang at Chulsung na talunin si Dong at ang kanyang grupo pagkatapos ng isang matinding pakikibaka. Sa huli, ang pag-hijack ay sa wakas ay natigil, at ang eroplano ay ligtas muli. Nang maging maayos na ang lahat, ibinalik ni Han at Miyang ang mga gamit na hiniram nila sa isa't isa kanina. Sa kanilang paligid, nagsimulang makabangon ang mga pasahero mula sa kabuluhan. Tila ligtas din si Il at ang iba pa. Pinangunahan ni Il si Ayang na makipag-ugnayan muli sa kanyang mga magulang at ibinigay pa sa batang babae ang teddy bear na dala niya bilang regalo. Ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, biglang bumunot ng baril si Il at pinaputukan si Chulsung habang siya ay naliligaw. Nagulat ang lahat sa biglaang pag-atake. Sa wakas ay nabunyag ang katotohanan. Si Il, na tila isang walang kapintasang matandang lalaki sa buong biyahe, ay ang nakatagong utak sa likod ng lahat. Siya ang karibal sa politika ni General Park, 11 taon na ang nakalilipas. Si Il ang nag-orkestra sa pagpatay kay General Park upang makuha ang kontrol sa sandatang nuclear ng Hilagang Korea. Habang banihag si Ayang, humingi si Il ng palitan. Gusto niyang tumalon si Miyang mula sa eroplano kasama niya gamit ang isang parachute para siguraduhin na susunod ito. Isiniwalat niya na may bomba na nakatanim na sa eroplano. Kung tatanggi si Miyang, nagbanta siya na pasabugan ito. Nang makita ang kanyang pamilya na nasa panganib, mabilis na itinaas ni Seokwon ang isang stun gun at itinutok ito kay Il. Sa kasamaang palad, hindi pumutok ang aparato.
Ang malfunction ay nagbigay kay Il ng pagkakataong mag-react, at sa isang iglap, binaril niya si Seok-Hwan. Dahil sugatan ang kanyang asawa at ang kanyang anak na babae ay nasa panganib, walang pagpipilian si Miyang kundi sundin ang mga hinihingi nito. Isinuot niya ang parasyote habang tahimik na bumubulong ng mga tagubilin kay Aayong. Sinabihan niya ang kanyang anak na babae na itapon ang teddy bear na ibibigay sa kanya kapag tama ang oras. Nang mabuksan ang pinto ng emergency, nangyari ang lahat sa loob ng segundo. Inihagis ni Aayong ang teddy bear palabas ng eroplano. At sa sandaling iyon ng pagkagambala, itinulak ni Miyang si Il palabas sa bukas na pinto. Ang katotohanan ay agad na nabunyag. Itinago sa teddy bear ang bombang binantaang gagamitin ni Il. Ilang sandali pa, sumabog ang bomba sa ere kasama si Il habang nahuhulog siya mula sa eroplano. Pagkatapos ng pagsabog, sumugod sina Miyang at Aayong kay Seok-Hwan na nabaril kanina. Noong una, tinatakutan ni Miyang ang pinakamasama. Ngunit lumabas na si Seok-Hwan ay nakasuot ng bulletproof vest na lihim na ibinigay sa kanya ni Chul-sung bago ang kanilang away. Maging si Chul-sung, na nabaril kanina, ay nabunyag na nakaligtas. Nang matapos ang krisis, hindi nag-aksaya ng oras si Chul-sung. Nagpaalam siya, sa kanyang paningin, ang misyong ibalik si Hana sa Hilagang Korea ay nabigo na. Plano niyang iulat sa kanyang mga nakatataas na marami sa kanyang mga tauhan ang nagtaksil sa kanya noong operasyon. Taglay ang isang parasyote sa kanyang likod, tumalon si Chul-sung mula sa eroplano at nawala sa kalawakan. Samantala, sa wakas ay nakasama muli ng piloto ang chief flight attendant na si Mrs. Kim, na nagkataong asawa rin niya. Dahil sa ginhawa na ligtas na siya, ipinaliwanag ng piloto na inutusan ng NIS ang eroplano na bumalik sa South Korea. Gayunpaman, mariing tumutol ang mga pasahero. Pagtatapos ng lahat ng kanilang pinagdaanan, gusto pa rin nilang ipagpatuloy ang kanilang biyahe papuntang Hawaii. Sa huli, nagpa siya ang piloto na makipagtulungan sa kanila. Nagulat siya pabalik sa NIS na wala ng sapat na gasolina ang eroplano para agad na makabalik sa Korea at kailangan munang lumapag sa Hawaii para mag-refill. Kalaunan ay sumang-ayon ang NIS sa desisyon. Gayunpaman, nananatiling nalilito ang ahensya sa isang bagay. Mayroon dapat na isang aktibong agent ng NIS sa paglipad na iyon. Gayunpaman, hindi kailanman iniulat ng taong iyon ang pag-hijack. Sa halip, ang tanging taong nakipag-ugnayan sa kanila ay si Seok-Hwan, isang lalaking nagretiro na ilang taon na ang nakalilipas. Habang nananatiling hindi nalutas ang misteryo, inasikaso ng mga pasahero ang mga bagay-bagay sa kanilang sariling mga kamay. Ang mga walang malay na agent ng North Korea ay itinali gamit ang mga lubad upang maibigay sila sa mga awtoridad mamaya. Hindi nagtagal, ang eroplano ay ligtas na lumapag sa Hawaii. Pagdating nila, si Seok-Hwan at ang kanyang pamilya ay nagsimulang tamasahin ang kanilang pinakahihintay na bakasyon. Habang naroon sila, sa wakas ay nagpa siya si Seok-Hwan na magtapat kay Miyang. Ang paglalakbay sa Hawaii ay hindi kailanman bunga ng isang maswerteng premyong takip ng bote. Sa totoo lang, ang buong bakasyon ay maingat na pinlano ni Seok-Hwan mismo. Palihim niyang ginamit ang pera ng pensiyon na kanyang inipon sa loob ng 10 taon upang maisakatuparan ang paglalakbay na ito. Lubos na nagulat si Miyang nang marinig niya ang katotohanan. Ang takip ng bote na nanalo ng premyo ay isang panlilinlang lamang na ginawa ng kanyang asawa upang kumbonsihin siyang magbakasyon. Sa halip na makaramdam ng pakiramdam, nagalit siya, na pagtanto na ang pera ng pensiyon ay maaaring ginamit sa isang bagay na mas praktikal. Sa paliparan sa Hawaii, matapos umalis ang lahat ng pasahero sa eroplano, isang tao pa rin ang tahimik na nakaupo sa kanyang upuan. Siya ay nagdurusa sa matinding pagkahilo sa hangin kanina sa paglipad. Sa wakas ay nagising siya mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog matapos uminom ng isang buong bote ng pampatulog. Nang tignan niya ang kanyang telepono, laking gulat niya nang makita ang daan-daang mensahe at 12 ng mga missed call mula sa kanyang supervisor. Sa sandaling iyon, lumabas ang totoo. Ang tila walang kwentang pasaherong ito ay ang aktibong agent ng NIS na dapat sana ay nasa eroplano. Ang pangalan niya ay Nam. Sa kasamaang palad, sa buong insidente ng pag-hijack, wala siyang ginawa dahil nawalan siya ng malay dahil sa mga pampatulog. Dahil sa kanyang ganap na hindi pagtugon sa panahon ng krisis, ang agent ay nahaharap ngayon sa posibilidad na matanggal sa serbisyo. Pagkalipas ng ilang buwan ay bumalik na si Miyang sa kanyang normal na buhay. Bumalik siya sa palengke muli at nagtitinda ng kanyang sikat na pritong tinapay. Isang araw, isang grupo ng mga tao ang biglang dumating sa kanyang pwesto na nagsasabing sila ay mga kinatawan mula sa isang travel agency. Sinabi nila sa kanya na umano'y nanalo siya ng lottery voucher para sa isang bakasyon sa Disneyland. Agad na naging hinala si Miyang. Hindi niya maalala na bumili ng kahit anong tiket sa loto. Dahil dito ay napaisip siya kung ang kanyang asawa ba ay nasa likod ng isa pang masalimuot na panlilinlang. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.